kung kailangan ko, mananalangin lang. Darating siya kung kailangan mo, sa pananalangin lang. Ang kahilingan ko'y aliw kung ang bagay di nangyari. Wika niya'y aliwin kita, hindi babayaan. Samahan mo ako, O Diyos, sa madilim na landas ko. Wika niya, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Di ko hangad ang yaman, binigyang kasaganaan. Buwan, bituin, araw sa langit, aking napagmamasdan. Salamat, O Diyos, sa lahat, ilangin ang pagpapala. Darating siya kung kailangan ko, mananalangin lang. Darating siya kung kailangan mo, sa pananalangin lang. Hello, magandang umaga po sa ating lahat, mga giliw namin, mga tagapakinig. Kami po ay inyong makakasama sa loob ng isang oras dito po sa radyo natin, 101.7 San Jose. At kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay pinagkalooban ng magandang panahon at isang oras para sa gawain at paglilingkod sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang inyong pong lingkod, Brother Serge. At Brother Jonathan. Kami po ay inyong samahan dito po sa Tinig ng Pag-asa. Mayroon pong pag-asa na dapat nating alamin, Brother Tan. Yes. Oo. Na ang pag-asang ito ay tayo po ay mahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kagaya nga ng ating narinig na mga awitin ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kailangan lang natin na gawin na para dumating ang mga biyayang nais natin ay manalangin sa ating buhay. Yes. Sa Oo. pamamagitan ng panalangin ay nakakausap natin ang ating Panginoon. Ngayon po ay, sige. Sige po. Ngayon po ay Miyerkules, February, ano na ngayon? 18. 18. Ang bilis ng panahon. Maya-maya matatapos na ang ating February. Araw ng mga puso, ma'am. Siyempre, sa control, batiin muna natin si Sir Robert at saka si Ma'am Mian. Mian. Okay. Sila po ay masayang nakangiti at Oo. nagpapatunay na malusog ang puso, brother. Yes. Mahalaga. Mahalaga. Yung sabi ng awit, ang kailangan ko'y aliw. Sabi kaaliwan. Kasi kahit na punong-puno ka, nasa iyo na ang lahat. Oo. Pagka medyo ikaw ay malungkot, Oh. Ay, yun talaga yun. kakaiba yon mga Opo, kapatid. opo. Babagsak yun sa depresyon. Opo. Matindi ngayon yan. Yan ang pinaka number one na sakit sa buong mundo. Ang depression at Sakit sa sakit utak. sa yutak. Sa yutak. Pero sa sakit sa puso. ay, Ano yan? Inseparable yan. Ah. Yung sakit sa utak at saka sakit sa puso. oh. Connected yan, yung Ah. dalawa na yan.
Kaya, kamusta kaya ang ating pong mga masasayang puso? Yes. Yan ba ay pulang-pula? O yan ba ay namutla? Yung mga may ka-date nung 14, Opo. masaya. Yung mga wala, malamig. Oh, malamig. Malamig. Aba. Pero ang maganda dito ay kahit malamig ay yung ikaw ay patuloy na nabubuhay, Brother Tan. Yes. Isang pagpapala Opo. mula sa ating Panginoon. Amen. So, ngayon po ang bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Mahal naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa buhay at lakas. Salamat po sa patnubay at pag-iingat sa amin. Mahal naming Diyos, dinadalangin po namin na nawa po ay kayo po ang aming makasama sa gawain namin sa paglilingkod ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong banal na salita. Nawa po, Panginoon, ay inyo pong buksan ang aming mga isipan kasama ng aming pong mga tagapakinig, Panginoon, upang kami ay lalong mapalapit sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang inyong banal na salita ay mayroong pag-asa. Yes, Lord. Magbibigay ito ng kaaliwan sa amin. Kaya nga po, ay inyo po kaming tulungan, Panginoon, na aming maunawaan at tanggapin ang mga pabalitang nais po ninyo para sa amin. Kayo po ay malapit nang dumating. Nawa po ay lahat kami na may puwang na makapaglingkod at may pagtitiwala sa inyo ay makarating dyan sa langit na bayan na inyo pong inihanda para sa amin. Pagpalain po, Panginoon, ang aming pong mga kaibigan na mayroon pong mga karamdaman, may mga dinadala sa buhay, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kayo po ang patuloy na magkaloob sa kanila ng marami pang mga pag-iingat at pagpapala, Panginoon, upang sila po ay makapagpatuloy sa kanilang mga gawain. Pagpalain din po ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang pong mga alalahanin sa buhay. At nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo pong bigsin ang pagkakaisa at pagmamahalan ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami po ay magkaroon ng kapayapaan sa aming Yes, Lord. buhay. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin. Pagpalain po ang istasyong ito na patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna sa kanila, sa mga namumuno, Panginoon, at mga kasamahan, Panginoon. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin. Patawad po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, kamusta ka, Brother Tan? Mabuti. Mabuti. Parang nakita nga kita kanina, parang naman papilay-pilay. Ano tayo na Muntik na ng- tipalok tayo na mamaga yung ating paa. Kala ko na inatake ka na naman ng uric. Na ano tayo? Nalinsad yung ating Nalinsad, ano. Kaya Kaya hirap tayo ingat. maglakad, hirap. Ingat, ano. Ay, mahirap talaga yan pag mayroong diferensya pa. Yes, Alam mo- hirap tayo maglakad. Oo. Alam mo, ang tao pala pagka kahit malakas pa ang kanyang pag-isip, pagka ang paa ay nagkaroon ng problema, ay talagang mararamdaman mo na talagang mayroong panghihina. Yes. Oo. Kaya ingat, Brother Tan, ganun po sa ating pong mga kaibigan. At siyempre, marami po tayong mga kaibigan na patuloy pong nakikinig. Yes. Sa palengke, sa bago at luma. Ay, may bago pa ba? May luma ba? Parang wala na yung luma. May eh. mga remnant, may mga sa gilid-gilid. Gilid-gilid. May mga remnant dyan. Mga gilid, no? Di ating binabate. Oo. At Yung buong palengke lang naman ang sinara, pero yung sa mga gilid, Sa gilid, na ay, hindi. mga pribado, Opo. ay nandyan pa rin naman Opo, sila. opo. Sa Ang bago maganda- naman ay nandun na lahat. Oo. Okay. Ang maganda nito ay talagang patuloy silang nagtitinda, Brother Yes, Tan. para sa pamilya. At saka, siyempre, sa hanap buhay. Yes. At sa ibang mga kailangan sa buhay. Si Sir Ricky, baka makalimutan natin Uy, mamaya si sa Sir Ricky, no? sasalubungin natin. Oo, salubungin tayo. siyempre. Kailangan natin Si Ma'am Candy, mukhang hindi natin nakita kanina. Oo, Pero okay. binabati, maligayang pakikinig po, Ma'am Candy. Okay. At siyempre, sa bagong palengke, marami tayong mga ano dyan. Minsan, Yes. namasyal ako, ay talagang marami tayo palang mga taga-subaybay, Brother Tan. Yes, si Brother Bom at saka si Ate Medi, Opo. nakikinig ngayon. Maligayang pakikinig po ang Isja family, Opo. Isja's family na nakikinig ngayon, si Pastor Ray. Ray. Okay. At siyempre, sa mga my birthday at mayroong mga celebration dyan, happy birthday po sa inyo. Nawa po ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. Yes.
At ganun din po sa ating pong mga kaibigan na mga nalulungkot, Brother Tan. Yes. Mga nalulungkot at dahil iniwan. Yung mga naliligayahan, batiin din natin. Yung Oo. mga bagong kasal doon Aba, sa ating kasalang bayan. Aba, talagang Ay, syempre. sana kaya sila nag-honeymoon. Ah, kalimitan wala na. Wala na. Wala na Kasi honeymoon. yung kalimitan na nagpapakasal dyan sa kasalang bayan Opo. ay matagal nang Ang nagsasama. sasama. So, wala na. Puro hanap buhay na. Abay, okay. At siyempre sa ating pong mga tricycle drivers, ingat-ingat din po. Yes, mainit ang panahon, malakas ang hangin. Ay talagang mag-iingat din sa pagtawid, no, Brother Tan. Yes. Okay. Sige po, ang ating pong pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa mga palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yes. Ang ating panahon, Brother Tan, nagsasabi talaga na talagang matanda na. Mayroon akong narinig, sabi niya, paiba-iba na, nag-uulyanin na raw ang panahon natin. Ang Yan ba ay ating palatandaan? Ang ating mundo ay yan ba ay palatandaan, Brother Tan, ng pagbabalik ng ating Panginoon? Actually, Mm. para sa akin, Mm. delayed na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Aba, na-delay mo. Dahil hindi tayo handa. Mm. Kaya naipakita na ang lahat ng mga Palatandaan? palatandaan, Mm. ng mga signs of the times ng kanyang pagbabalik Opo. ay hinihintay tayo ng Panginoon Mm. na lumapit sa kanya, Opo. maglingkod sa kanya para siya ay bumalik na at kunin niya tayo at dalhin niya tayo sa langit na bayan. Ang maganda rin din, kahit na tayo ay patuloy na naghihintay, ang maganda dito ay araw-araw kang handa. Yes, Oo, dapat. oo. Kasi minsan ang buhay natin ay minsan lang dumaan. No? Yes. Oo. Oo. Condolence Oo. sa Mosquera family. Opo. Ay, si Sir Sam, no? Oo, Oo. mabilis lang, parang Mabilis, nabigla lang. oo. Kailan lang, mga 3 weeks ago, parang nag-uusap pa lang kami ay talagang malakas pa. Ay, ngayon ay nagulat ang mga kaibigan dahil sa maagang pagpapahinga ni Sir Sam. Actually, hindi naman maaga kasi si Sir Sam naman ata ay 69 years old. 69. 69. Aba. So, may na yon, may bonus na sa Panginoon yon. Amen. Kaya lang, parang mabibigla ka kasi parang walang sakit, malakas. Malakas. Pero bigla lang. Pero ganun talaga. Ang buhay ng tao ay parang singaw. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Solomon. James. James. Ni James. Kinumpara niya sa sinaing. Sa yung kumukulong sinaing. Paglabas, nakita mo, pero pagdaka nawala. Ganun lang daw ang buhay ng tao. Abay, parang usok. Parang usok lang, parang singaw nga lang. Kaya mahalagang nakakonekta ka lagi sa Panginoon. Kasi Amen. mabilis lang ang buhay. Okay. So, ang unang katanungan natin ay ito. Maganda po tayo. At kung kayo po ay mayroong mga Biblia dyan, ay pwede po ninyo kami sundan. At pwede ninyong isulat. Okay. So, dito po sa Lucas 21:11, ano bang binabanggit diyan, Brother Tan? Sabi dito, magkakaroon ng malakas na lindol Ba? at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom Mm. at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot Mm. at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Aba, ay Okay. magkakaroon. So, ibig sabihin ay talagang mararanasan natin ito. So, Yes, pero actually naranasan na ito, na pinapakita na ng kalikasan na yung mga sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit ay naranasan na natin ito, mga malakas na lindol sa iba't ibang dako, bagyo, mga pestilence, ay naranasan na ito. Kaya nasa sa atin, mayroon tayong pagpili kung paano natin ihahanda ang ating sarili para sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Alam mo man, nakakatakot, Brother Tan, no? Mayroon dito sa Mindanao banda, no? May may mga lugar diyan na kada minuto ay talagang nagkakaroon ng mga aftershock.
nakakatakot. Kaya mayroon dong mga nung kailan yung pinakamalakas na lindol, no? Bagong gawang bahay, nasira. Oo. Yung lindol, yung bagyo, talagang nakakatakot. Pero ang bili ng ating Panginoon, sabi niya doon sa mga natatakot sa akin at sumusunod sa akin, magkaroon kayo ng kaligayahan sa inyong puso. Sapagkat nararamdaman ninyo, Oo. nakikita ninyo na malapit na akong babalik at kukunin kayo. Amen, no? So magkakaroon pa ng tagutom. Abay, ito yung tagutom. Ito ang pinakamahirap na takbo ng buhay ng tao. Sa buong mundo, napakarami ang nararanasan na gutom. Mga kaibigan, mga ginigilo naming mga tagapakinig. Talagang marami ang nararanasan yan. Oo nga. Ay hindi lang gutom. Minsan maraming ang pagkain pero mayroon pa rin talagang gutom sa sa isipan. Gutom sa espiritual. Oo. Marami kasi ngayon, busog ang tiyan, pero yung espiritual na buhay ay wala. Wala. Zero. Kaya dapat ay magkaroon tayo ng panahon para sa, ang sabi ng Panginoon na hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Opo. Kundi. Kaya dapat pag-aralan din natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat Amen. nandito yung yung mga katotohanan, may pag-asa. Amen. Opo, tama po 'yun. Kasi ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon kasi ang sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Yeah. Siya yung buhay. Amen. Maaring mawawalang kwenta yung ating pananampalataya kay Jesus kung hindi nabuhay si Jesus. Pero nabuhay si Jesus, kaya Amen. mayroong pag-asa. Yun yung Pag-asa. napakalaking pag-asa. Namatay siya, pero nabuhay siya. Nabuhay. Oh. Ang maganda dito, hindi siya nanatiling patay. Yes, marami kasing mga hindi na natin babanggitin. Maraming mga nagsasabi na ito ang katotohanan, pero nanatiling sa libingan. So, si Kristo ay example kung papaanong siya namatay, Na ibalik ang buhay. ay nabuhay na maguli at umakyat sa langit. Amen. Yan yung mahalagang pag-asa ng bawat Kristiyano. Sa mga Kristiyano, napakalaking halaga ng death and resurrection ni Kristo. Amen. So, ang ating pong mga tagapakinig, mga kaibigan, sila ay kandidato para sa langit, Brother Dan. Yes. Kasi lahat ibinigay ng Panginoon, Amen. hindi lang para sa mga sumusunod sa Kanya nung panahon na yon, kundi ibinigay sa buong sanlibutan. Yung kung sinong sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. So, ang sabi pa dito, mga salot. Ano ba? Ano bang salot sa atin? Kapitbahay? Itong nakaraang pandemic, Oo. masasabi natin ito Yung is sign ng pestilence. Oo. Worldwide ito. Grabe, oo. May mga sakit na akala nyo sa mga hayop lang ang salot no? Sa Opo. tao meron din. May mga sakit na dumarating. Opo. Ngayon ang flu ngayon, kapag tinarangkaso ka ngayon, may rashes. Aba, matindi. Oo, may rashes ngayon. Namumula. Oo, namumula. At tapos ay pantal-pantal ang katawan. Na Makati. Pag yung Abay. nilagnat ka ng mataas na Oo. lagnat, pagkatapos mong lagnatin, magkakaroon ka ng rashes, tapos Makati yun. Sample pa lang yan ba? Sample. Ibig sabihin, isa sa mga isa sa mga signs na dati ang trangkaso, sakit yung katawan mo, kasukasuan mo, lalagnatin ka. Ganun lang ngayon, may kasama ng rashes. At Makati, hindi ka makakatulog. Matindi ng pambunga ng mundo, no? Okay, so magkakaroon ng mga bagay na kakilabot. Ano kaya itong mga kakilabot? Siyempre, ay talagang kapag ka hindi ka grounded sa biblical na mga katotohanan, ay talagang may ngilabot ka sa mga nangyayari. Opo. sa sanlibutan. Marami. Biro mo yung halimbawa yung mga sa LRT tumalon, no? Tumalon ay kakilabot 'yon. Hindi ka ba natatakot doon, no?
Pero yan ay mga sinyales na ang Panginoon ay malapit nang bumalik sa sanlibutan. So, ibig sabihin pala, ang mga tao ay walang kapanatagan. Darating sa panahon na walang kapanatagan. Yes, marami dati hindi nga nung araw kapag ano bang tawag diyan? Yung nadidepress. Oo. Ang wala yan, mga depression na yan. Noon, hindi Ay, pinapansin, no? Pangmayaman lang yan. Oo, matatapang Pero ngayon, mga tao noon. Napakataas Mm. ng depresyon. Ngayon. Ngayon, Mm, napakataas. ngayon. Kasi nagkakaroon ng ng bagabag sa puso. May mga sa Mga isip, dalahin. mga doubts, Doubts. yan, mga dalahin. Mm. Pero may bilin ulit sa atin ng Mm. Panginoon. Mm. Kapag nasa Panginoon ka, ay may kapanatagan ka kasi ang sabi niya, huwag mabagbag ang inyong mga puso. Magtiwala kayo sa Panginoon, ang sabi. Sabi ng Panginoon, lapit ka lang sa akin. Yes. Mm. Sa John 14 Oo. noon. Kanino Kasi- ba tayo lumalapit? Iyan na. Dapat sa Panginoon. Yun, Wala amen. tayong ibang lalapitan. Oo. Maaring ang iyong mga magulang, Mm. ang iyong mga kapatid, Opo. ah, Nalalapitan. nalalapitan. Pero, May magandang Pero ang pinaka-superior na Ah. huwaran sa sanlibutan ito oo. ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. No, napakaganda ng kaaliwan salita ng ating Panginoon. Yes. Kaya parang parang flavor na kung lagi mong yung gustong lasahan. Yung salita ng ating Panginoon. At hindi ka maliligaw. Kagaya ni David, lagi niyang binubulay-bulay yung salita ng Panginoon. Kaya nasabi niya na ang salita mo, Panginoon, ay ilawan sa aking mga paa at tanglaw sa aking mga landas. Kaya po sa amin pong mga kaibigan, ay ano ba ang ating pinaglalaanan ng panahon? Yan na. Yes. Tayo ba ay nakafocus sa isang bagay na minsan ay nakakalimutan ng Panginoon? May message akong narinig. Si Tutankhamen, siya ay mayaman, tinutuladang ginto. Nung nilibing nga siya, parang yung kanyang kabaong ay purong ginto. Ba, matindi Pinakamayaman. Ah. Pero namatay siya, inilagay siya sa pyramid. Apo. So namatay siya. Ang sabi sa Bible, sa Hebrew, sabi niya, sa pananampalataya, si Moses, pinili niya ang Panginoon kaysa sa yung maging Pharaoh ng Egypt kasi Prince of Egypt Oo. siya eh. Opo. Pinili niya. So, tayo rin dapat Ay, pinipili natin ang Panginoon. Kasi si Tutankhamen ay inilibing, si Moses ay nasa langit. Pinili niyang maging mahirap, 40 years siyang tinuruan sa wilderness. Opo. Yung mga Pharaoh sa Egypt ay talagang malupit yun. Pero nanatili silang patay. Si Moses ay dinala sa langit. Amen. Kaya sa pananampalataya, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ay, amen. Kagaya ni Moses. Yun ang magandang message natin ngayon, Brother Tan. Yes. Kasi babalik ang ating Panginoon. Darating ang ating Panginoon. Kaya nga sa ating panimulang awitin ay, Siya'y darating. Yes. Siya'y darating. Kaya, At darating. darating talaga. Darating. Kasi nandyan na. Ano na yung mga signs? Nandyan na. Okay. So, ang ating gagawin, Brother Tan, ay maghanda tayo sa kanyang pagbabalik. Ang ating oras ay alas 10:35. Aba, 35. 35. Okay. So, ngayon po ay sa ating pong pagpapatuloy ay mayroong binabanggit dito sa Lucas 17:26 at 27. Ano ba? Sabi po dito, Luke chapter 17 verse 26 to 27. Apo. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe ay gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao. Aba. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe. So, pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Aba, so ito pala itong talatang ito ay Ganda ng example na yan, mga Oo, kapatid, oo. sa Lucas. So, Kinote ni ang Lucas. tao nung mga panahon na yon ni Noe ay maaring milyon na ang tao noon. Yes. Mm.
Maraming tao nun. Mm. Nangaral si Noe sa loob ng 120 years na nangaral si Noe. Pero walang nakinig. Kaya malaking aral, malaking pagkukumpara ng kasulatan. Itong binasa natin sa Luke chapter 17 na ito ay kinote ni Lucas Mm. sa Genesis. Opo. Sa Genesis nung sumulat si Luke. Mm. So, ibig sabihin ilan ng lang, pamilya lang, Oo. pamilya lang ang pumasok sa daong. 8. Kapamilya lang. Sa dami ng Tao tao, na yun. nalipol yung mga tao. Sa atin ngayon, approaching 8 billion, Oo, 8 billion. Ilan kaya? dapat ay piliin natin. No? Kawalan ng pananampalataya. Nung panahon na yon ay sinabi ni Noe sa loob ng 120 years, uulan. Mm. Ay hindi nila naranasan ang ulan. Ay, Walang hindi, ulan. wala silang alam talaga. Wala silang alam Oo. sa ulan. Mm. So hindi sila naniniwalaan, tinawanan nila. Mm. Ang iba dito ay mga malalapit na Kaibigan. kamag-anak pa Oo. ni Noe, pero hindi naniwala kay Oo. Noe. Sa atin ngayon, para tayong sumasakay sa daong, Mm. marami tayong naririnig, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, pero lumalabas, lampas. Kaya dapat maging kagaya tayo ni Noe na mayroong malaking pananampalataya sa At ating hindi Panginoon. lang yun, yung kanyang sambahayan lang ang naligtas. Yes, mahalaga Mm. sa mga haligi ng tahanan, sa mga ilaw ng tahanan, sa mga anak Opo. na Ito ay message para sa ating lahat. yes, Mm. na ang pagdating ng Panginoon ay kagaya ng baha. Oo. May comparison ikinumparaan ng Oo. kasulatan ang lipunan ng panahon ni Noe Oo. sa ating panahon. Ano Umiinom sila, ba? sabi daw, kumakain, umiinom, Mm. nag-aasawa, pinag-aasawa, Mm. Ibig sabihin, rampant talaga. Busy. Busy. busy, yung mga Oo. busy sa paghahanda ng kasal. Oo. Ngayon, ang napakahirap maganda ng kasal ngayon. Oo. Ay, siyempre. Marami kang babayaran kasi maraming Oo. marami nang lumabas na At busy sa pamilya. Mm. So, walang panahon sa ating Panginoon. Nako, itong malungkot. Yun ang nakakalungkot, mga kaibigan, mga Opo, kapatid. opo. Pero, ang sabi sa atin ay dapat maglingkod tayo sa Panginoon. Yun At ang saka mahalaga. dito, yung daong na ito ay kumakatawan sa ating Panginoon. Kung sasakay tayo, magpapahawak tayo sa kamay ng ating Panginoon, maliligtas tayo, brother. Yes. Kaya mga kaibigan, mga gilo namin, mga taga-subaybay, saan ba tayo sasakay? Sa daong ng Panginoon o sa daong-daongan o sa ibang daong? Kay Noe, maigsi nga lang 120 years na Pero pangangaral. nangaharal siya, nagsisigaw talaga siya na kayo ay magsisi, Siguro kasabay lumapit. kasi gumagawa siya ng Oo. daong sa loob ng 120 years. Pero sa atin, dito sa atin sa Pilipinas, Matagal na ang Christianity dito. yes, pagpasok ng mga Spaniard, 15 pa, 21. 15. More than 500 years Yes, na oo. dito sa atin sa Pilipinas, Oh. ang Christianism at nagbabasa tayo ng Bible. Ang mahalaga nito, mayroon kang personal at saka intentional. Kasi pag hindi intentional, Walang mangyayari. walang mangyayari. Dapat intentional Apo. na hanapin natin ang ating Ating Panginoon. Panginoon. Amen. Okay. So, nasabi ko pa na para bang mas mabuti yung hindi Kristiyano Kasi sa ibang lugar, sa may mga lugar akong napuntahan, walang pagnanakaw, walang pagpatay.
Pero dito sa atin, sa Pilipinas, Christian. Kristyanong lugar. The only Christian country Oo. dito sa Sa Asia. Sa oo. Asia. Oo. Pero pagbaba mo ng airport, Oo. mag-ingat ka sa wallet mo. At hindi lang yun. Oo. Minsan naranasan ko sa isang lugar, mayroon kaming naiwan. Pagbalik namin, nandoon pa rin eh. Oo. Disiplinado, Oo. disiplinado. Okay. So, yan po ay mga bagay lamang na mga palatandaan na minsan ay masasabi natin na talagang walang kapayapaan sa mundo. Yes. Okay. So, ang ating oras ay alas 10:42. So, isang talata na lang at tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Ano ba ang sabi dito sa 1 Thessalonica 5:2 and 3? Mayroon ba yung magandang 1 Thessalonians chapter 5 verses 2 to 3. Sabi Ayun. nga. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na Ayun. ang araw ng Panginoon ay Amen. darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Oh. Kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Mm. Na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Yan. So, ngayon ay mayroon tayong mga dahil may mga world leaders tayo na binubuo na ang gusto ay kapayapaan. Yes. No? Pero, ang sabi nga, naghahanap sila, nagsisik sila ng peace. Peace. So, Pero, no more peace. no more peace. Tingnan mo sa Ukraine, no? Ilang taon na silang nagigera between Kasi, Russia. Magiging sinungaling ang banal na kasulatan kapag nakatagpo ka ng kapayapaan sa sanlibutan ito. Pansamantalang kapayapaan mayroon, pero Hindi pang matagalan. kasi alam mo kaya nasabi ng banal na kasulatan, kung minsan medyo misinterpret ng tao ang banal na kasulatan, no? Bakit sinasabi ng banal na kasulatan na hindi na makakasumpong ng kapayapaan? Alam niyo kung bakit, mga kaibigan at mga kapatid? Si Satanas nandito. Lahat ng oras, minuto, segundo, pagkakataon ay sinisira niya ang relasyon ng pamilya, ng bawat bansa, ng mga pinapagulo niya. Kaya pagkawasak. Kaya alam ng Panginoon yon na pagkawasak. Kasi si Satanas hindi rin tumitigil. Hindi rin tumitigil. Kaya tanging solusyon natin. ang tanging solusyon natin, kaya nga ang natin dito ay tayo daw ay hindi mga citizen ng sanlibutan ito, kundi Hindi. tayo ay mga citizen ng kalangitan. Ibig Sabihin, manlalakbay lang tayo dito, papunta tayo sa langit. Kasi Amen. si Satanas ay hindi tumitigil sa sanlibutan ito. Pero kapag nasa langit, ay may totoong kapayapaan. Amen. Nawa po ay ito ay maging hamon sa atin na mayroong kapayapaan sa ating Panginoon. Ang sabi dito walang makakatakas. Mm. Parang ang nangyari, parang Nanganganak. yung mother na buntis, Mm. wala siyang nararamdaman. Mm. Wala siyang nararamdaman muna. Pero alam niya na may kabuanan siya, alam niya na may pero hindi niya malalaman yung exact date ng panganak niya, bigla na lang. Oo. Yung asawa ko nung umaga naglalaba pa kami. Oo. Pagkahapon nanganak na kaagad, walang nararamdaman eh. Oo nga. Parang ganon ang Si nararamdaman. Mrs. nanganak bagong taon eh. Ay kaya yung anak namin ay nanganak siya bagong taon. January 1. Parang wala lang, parang Oo, baliwala lang baliwala eh. lang. Pero biglang makakaramdam na ng sakit. Opo. Okay. So yan po ang biglaang pagbabalik ng ating Panginoon. Yes, Kaya maging parang handa po tayo. magnanakaw. Opo. Sa Maging ating handa gabi. po tayo para tayo po ay makasama naman doon sa Panginoon at regalo ng ating Panginoon. Alam natin na darating ang Panginoon. Alam talaga. Pero yung Lahat, exact oo. date ay hindi natin Hindi malalaman. Oo. Kaya ang tanging daan doon, Brother Tan, kung Maghanda. alam mo, maghanda ka. Kasi ibinigay yung lahat ng mga signs. Opo. Okay, sa ating pong paghahanda, ay nawa po ay patuloy tayong humanda. Baka mamaya, handa-handaan lang ay good for 1 week, good for 1 year, kundi buong buhay natin, mga kaibigan, mga tagapakinig at
mga minamahal naming mga kapatid. Okay, sige po. Tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing, narito ang Kristo. Huwag maniwala, kundi subukin ito. May nagsasabing, sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing, narito ang Kristo. Huwag maniwala, kundi subukin ito. May nagsasabing, sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Nasa kanila ang 10 utos. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Sinusunod nila ang 10 utos. Amen. Napakagandang awiting iyon na ang sabi doon ay, sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Oh. Si Jesus. Oh, amen. At mayroon ding mga kataga doon na sinasabi na makikilala sila kung sila ay nasa tunay na Diyos. Yes. Mm. Ang sabi doon ay sinusunod nila Ang ang kalooban ng ating Panginoon, ang Amen. 10 utos. Amen. Okay. So, yan po ay mga paalala sa atin. Yes. Nawa po ay patuloy tayong kilalanin ng ating Panginoon. Okay. So, ang ating oras ay 10:50. Mga ilang talata na lamang, Brother Tan, at tayo ay magtatapos. Okay. Ang sabi dito sa Mateo 24:14, ano bang talatang iyan? Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So Amen. parang magnanakaw nga kagaya kanina Opo. doon sa 1 Thessalonians. Mm, So kailangan maghanda, kabilin-bilinan, maghanda. Sabi po dito sa Matthew chapter 24 verse 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Yun yung sign na kahuli-hulihan Hulihan, dapat bahagi. mabahagi. Oo. Okay. So, yung magandang balita, ito ay yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yes. Mayroon Yun yung- narinig na ba natin ito? Tinatanggap ba natin ito?
o atin itong binibigyan ng pansin? Yung salitang magandang balita. Yes. Kaya nawa po ay may magkaroon tayo ng magandang balita. Nang magandang balita na ito ay darating ang ating Panginoon. Okay. So, mayroon pang binabanggit sa Apokalipsis 14, 6 and 7. Sabi niya dito, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid Opo. na may walang hanggang ebanghelyo na Amen. ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay Amen. luwalhati sa Kanya, sapagkat dumarating ang oras ng Kanyang paghukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Revelation chapter 14 verse 6 to 7. Amen. Kaya, so, ang message dito ay magkaroon tayo ng paglapit sa Panginoon, pagkatakot, ibig sabihin nito, respeto, alalahanin natin siya. Yes. Kaya darating ang ating Ating Panginoon. Mm. Maghanda tayo, sabi doon sa Matthew 24 verse 44. Okay. So, sa huling talata, Brother Tan, anong message mo ngayon? Sabi po sa Luke chapter 21 verse 28, Apo. Lucas 21:28, kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ganda. Mga kaibigan, ito ay panawagan sa ating lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito, sa amin pong mga mahal na mga kaibigan, kapatid, mga kapamilya, mga taga-subaybay, ay mayroon pong mensahe ang ating Panginoon na ito ay, ang sabi dito ay, pagka nangyari ang mga bagay na ito, ay ating pong itaas, tumingin ka sa langit. Yun yung, ang sabi po dito ay, kung papaano tayo tumugon sa lahat ng mga tanda ng pagbabalik ng ating Panginoon. Alam natin, nakita natin yung mga tanda, kaya, papaano daw tayo tutugon? Laging lumapit sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat siya yung magbibigay sa atin ng katubusan. Amen. Okay. So, sa ating lahat, mga gilo namin, mga tagapakinig, nawa po ay masumpungan tayong naghahanda, nagtatalaga, at higit sa lahat, mayroon tayong intentional na paglapit sa ating Panginoon. At nagtatapat. Amen. Oo. Kasi mayroong mga binilin na dapat nating gawin. Kapag kuminsan hindi natin ginagawa, ay walang katapatan doon. Kailangan sundin natin yung mga binili ng ating Panginoon. May katapatan nating sundin para daratnan tayo ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, tapat at mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa aking kaharian. Kailangan yon yung mabuti at tapat dahil tayo ay mga katiwala ng ating Panginoon. Okay, salamat po sa inyong panahon at pakikinig sa amin po mga kaibigan na hindi namin nabati. Ay magandang araw po ng Wednesday sa inyong lahat. At nawa po ay patuloy tayong humawak, magtalaga ng ating buhay sa ating Panginoon. Ang ating buhay ay hindi po natin hawak. Yes. Okay. So, tatapusin po natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, mahabagin at makapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat Panginoon sa mga butil ng katotohanan na aming narinig ngayon. Tunay na napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Ang inyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Binigyan nyo kami ng mga palatandaan sa inyong nalalapit na pagdating. Kaya ang aming dalangin sa mga oras na ito, mahal na Diyos, tulungan kami na maghanda. Italaga ang aming mga sarili sa inyo na may katapatan na sundin ang inyong banal na kalooban at magkaroon ng malaking pag-ibig sa inyo, mahal na Diyos. Amen. Ano pat gagawin namin ang inyong mga ibinilin sa bawat isa sa amin. At samantalang kami naglalakbay bilang mga Kristiyano sa sanlibutan ito, tulungan kami, Panginoon. Alam namin na nariyan ang kaaway, pilit na kami ay dinadala. Subalit pinanghahawakan namin, mahal na Diyos, ang inyong mga pangako, na kung kami ay mga hawak sa inyong mga pangako, inyo kaming bibigyan ng kapangyarihan
na mapanagumpayan namin ang lahat ng mga suligi ng kasamaan na ibinabato ni Satanas sa bawat isa sa amin. Patuloy nyo kaming samahan, mahal na Diyos, hanggang sa kayo ay bumalik sa sanlibutan ito at may kaligayahan kami na sasabihin namin, narito ang aming Panginoon. Niligtas niya kami sapagkat mahal niya kami. Kaya, mahal na Diyos, ang inyong biyaya nawa, ang inyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa aming mga taga-subaybay, sa mga may karamdaman namin na taga-subaybay, patuloy na bigyan ng inspirasyon na panghawakan ang inyong mga pangako. Maraming salamat, Panginoon, at samantalang kami maghihiwa-hiwalay sa mga oras na ito, ang aking dalangin, mahal na Diyos, ang pagpapala, pag-iingat, ang inyong ipagkaloob sa bawat isa, at sa sunod na Miyerkules, kami ay muling mag-aaral ng inyong banal na salita at lalo pang palakasin ang aming pananampalataya. At salamat sa banal na Espiritu na siyang nagbabago ng aming mga buhay. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa ating panahon at pakikinig. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Siya'y darating, Jesus